Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po, Father Ren. If we were to ask, sino ba si Jesus para sa atin? During our seminary days, iyan yung katanungan sa amin nung isa sa aming theology professor. Sino si Jesus? And our professor, is not expecting an answer that is vigorous o yung makabuluhan, pero yung dapat taos sa puso ang sagot kung sino ba nga ba si Jesus. Sa ebanghelyo po natin ngayon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Napakalalim po at pero napakasimple ng tanong ng ating Panginoong Hesukristo. He did not just ask, "What have you know about me?" or "Ano ba yung alam niyo sa akin?" At hindi niya rin tinanong, "What have you heard about me?" Ano ba yung narinig niyo tungkol sa akin? Pero more on personal yung tanong ni Jesus, "Para sa inyo, sino ako?" And then here comes Peter. Sumagot si Pedro. Ang sabi niya, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Tutuusin, napakaganda po nung sagot ni Pedro. At sinabi ni Jesus na hindi lamang sariling talino ni Pedro ang nagbigay sa kanya ng kasagutan na iyon. Ano po, ito ay pinahayag sa kanya ng Diyos. Kaya pagkatapos na sabihin ni Pedro ang bagay na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan." Dito po natin makikita, mga kapatid, ang isang mahalagang bagay. Ang Diyos ay nagtitiwala at nagbibigay ng pananagutan sa mga tao na kanyang hinihirang at kanyang pinipili. Pero balikan natin, ano ba yung ginawa ni Pedro? Hindi naman perpekto si Pedro na apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Sa katunayan, itinatwa niya si Jesus. Hindi po ba? May tapang siya, pero may pagkakataon din na natakot siya. May mga pagkakataong tama yung kanyang sinasabi, pero may pagkakataon din na nagkakamali siya. Ano po? Pero ang mahalaga, pinili pa rin siya ni Jesus. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalataya, hindi po hinihintay ng Diyos na maging perpekto tayo bago niya tayo gamitin sa ating buhay. Kung minsan nga ganito rin po tayo, madalas sinasabi po natin, "Ay, matanda na ako, hindi ko na kaya. Ay, hindi ako karapat-dapat para sa bagay na iyan." Ano po, madami tayong mga rason kung minsan sa Diyos. Pero baka ang sagot ng Diyos sa atin ay ganito, "Hindi naman ka tinawag dahil perpekto ka. Tinawag kita dahil nagtitiwala ako sa iyo." Pagtitiwala. At ito yung bagay na hindi po natin dapat sayangin sa relasyon natin sa Diyos. Yung tiwala niya sa bawat isa sa atin. Kung paanong tayo ay lubos at higit na nagtitiwala sa Kanya sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ang Diyos nagtitiwala rin sa bawat isa sa atin. Kung babalikan natin ang unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, nakita po natin si Eliakim, binigyan ng susi ng sambahayan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, "Ibinibigay ko sa iyo ang susi ng bahay ni David." Ano po? At ang susi ay tanda ng pananagutan at pagtitiwala. Hindi po ba kapag ang isang tao pinagkatiwalaan natin ng susi, halimbawa ng ating kwarto, susi ng ating bahay,
O iiwan ko muna ang bahay, ito ang susi. Iiwan ko muna ang kwarto, ito ang susi. Hindi po ba't ang tawag doon pagtitiwala? May tiwala tayo kasi may mahahalagang bagay tayo sa loob ng bahay. Pero ipinagkakatiwala natin yung susi. Ano po, ganon din sa ating buhay. Ang Diyos, binibigyan po tayo ng iba't ibang susi. Maraming ipinagkakatiwala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang ating pamilya, yan ay susi na kaloob ng Diyos. Ipinagkakatiwala po yan ng Diyos sa atin. Ang trabaho na mayroon tayo, susi po iyan, ipinagkakatiwala iyan ng Diyos. Yung ministriya na meron po tayo, lahat ng bagay sa mundong ito, at higit sa lahat ang pananampalataya. Yan po ay susi na kaloob ng ating Panginoong Diyos. At hindi lamang po ito basta biyaya. Ibig sabihin, may pananagutan din tayo sa mga bagay na ito. Kaya ngayong linggo mga kapatid sa pananampalataya, magandang itanong din natin sa ating mga sarili at pagnilaya natin ang mga tanong ng ating Panginoong Hesukristo. Sino ako? Sino ba si Jesus para sa bawat isa sa atin? Kapag sinabi nating, He is my Lord, siya ang aking Panginoon. Ano po, dapat makita iyon sa paraan ng pamumuhay natin. Kung si Jesus ang Panginoon ko, dapat marunong akong magpatawad. Kung si Jesus ang Panginoon ko, hindi ako basta maninira ng aking kapwa. Kung si Jesus ang Panginoon ko, marunong dapat akong umunawa. Kung si Jesus ang Panginoon ko, kahit may problema, hindi ako mawawala ng pag-asa. Dapat ganyan yung thinking and yung mindset natin. If we acknowledge Jesus as our Lord and Savior, dahil ang pananampalataya, mga kapatid, ay hindi lamang po sinasabi sa loob ng simbahan. Ang pananampalataya ay isinasabuhay hanggang sa paglabas po natin sa tahanan ng Diyos. At mayroon pa pong isang magandang paalala, ang ikalawang pagbasa. Sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, napakalalim ng kayamanan, karunungan, at kaalaman ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, hindi natin kailangang maintindihan o maunawaan ang lahat sa ating buhay. May mga bagay sa buhay na hindi natin agad kailangan ng sagot sa maraming katanungan na mayroon tayo. Bakit ba ako ganito? Bakit ba may problema sa akin? Bakit ba palagi na lang may problema sa pamilya? Yung mga bagay na yan, hindi kailangan ng agarang sagot. Hindi man natin maintindihan, pero kinakailangang magtiwala tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos ay may mas nakikita kaysa sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kumukupas. Ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin ay hindi nagmamaliw. Palagit palagi kumikilos at may ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Let us reflect on the questions in our gospel reading. Who is Jesus for us? Sino ba si Jesus sa ating buhay? Sana kapag napagtanto natin ang kasagutan sa mga katanungang iyan, tulad ni Pedro, buong puso nating masabi, You are the Christ, the Son of the living God. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At dahil siya ang ating Panginoon, palagit-palagi magtiwala tayo sa Kanya na kaya niyang baguhin, kaya niyang padaluyin sa atin ang isang tunay na buhay na inaasam po natin dito sa mundong ibabaw. Dahil ang pag-ibig niya ay hindi kukupas. Ang pag-ibig niya ay mamamalagi
sa ating buhay magpakailanman. Amen.